Hindi niya hahayaan na talaga pong mandamig, magpapaypay, hindi patuloy po ang Diyos ay nagpapaypay, nagpapa-ignite ng mga anak niya para po talaga hindi po tayo mag-qualified sa pagpunta sa kalangitan. Amen? So, now po, ang ating pong pag-uusapan ay ang benefit ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba ang benefit ay ito po ay nahanap ng maraming nag-a-apply sa mga trabaho, di ba? Kung empleyado ka, mas maganda kung makapagtrabaho. Mas magandang kumpanya na nandun ang lahat ng benepisyo. Amen. Marami po ang may gustong makapasok po sa panligid noon dahil may higaan, merong health care, merong lahat nandoon. May mga certain months pay at saka may mga bonus. Okay, may mid-year pang bonus. Pero alam niyo po ba, ang Diyos natin na pinaglilingkuran, ang Diyos natin sinasamba, amen, kapag naglingkod ka sa Kanya, ay sabi niya siya the best employer sa mundong ito. Amen ba? Amen. Ang kailangan lang ay tayo mo ay magtiwala sa Kanya. Amen. Yun po ang benefit na makukuha ko kung nais ko kung makamtan ng mabubuting bagay na pangako niya sa bawat isa sa atin. So, ang unang-una po na paano tayo makapagtiwala sa Diyos ng epektibong pagtitiwala, number one ay kailangan himay natin ang word na trust. Ang letter T doon, ibig sabihin ng T doon ay turn to the Lord. Amen. Talagang, alam mo po ba, nung ikaw ay nakakilala sa Diyos, talagang, kumbaga sa ay biyahing langit ka ba, o biyahing impyerno tayo, sa totoo lang, di po ba? Lahat tayo ay biyahing impyerno. Pero salamat na dumating ang Diyos at nagsumpungan tayo at tayo po ay talagang nakilala natin ang Panginoon. So, ang letter C dito ay turn to the Lord. Ano yung sabihin ng turn to the Lord? Ang T, sabihin, sabi ng Acts 26, verse 20 sa B, sabi nun ni Paul, I preach that they must repent of their sins. Amen. Ang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi niya itatago ang kanyang mga kasalanan. Amen. Pagkos, talagang papalisdan niya ang kasalanan, maharap siya sa Diyos, ang sasabihin niya ang lahat ng kanyang nagagawang kasalanan. Amen ba? Amen. Kasi sabi ni Paul, I preach that they must repent of their sins and turn to God and do the things that would show that they had repented. Ang tao pala na sinasabing, ako talagang tumalikod na sa kasalanan, ako marap ako sa Diyos, ibig sabihin, ng sabi dito, dapat daw, ang pagsisisi mo ay may kaakibat na gawa, na ang gawa mo ay sabi dito, and do the things that would show that they had repented. Amen ba? Amen. Kumbaga, sabi ng Panginoon, sabi ng Jeremiah 15:19, if you repent, I will restore you. At ibig sabihin kasi ng repent, yung pagsuko. Amen po ba? Kung bakit ikaw ay na-hold up, sasabihin mo, itataas mo ang kamay mo sa Panginoon at sasabihin mo, Lord, ay sasabihin mo sa taong yun, okay, surrender na ako. At ibibigay ko ang lahat ng hinihingi mo. Di po ba? So, ibig sabihin, pagsuko and throwing your sword. Amen. Kung ano man ang sandata mo na mayroon ka, ano bang sandata mo? Ano bang pinagmamalaki mo? Minsan, ang pinagmamalaki natin, pinagmamayabang natin, may pera tayo, may trabaho tayo, meron tayong magandang hanap buhay, di ba? Yun ang nag-ahadlang para
hindi mo ma-surrender ang buhay mo sa Panginoon. Amen. May sapat ka pang lakas. Sasabihin mo, kaya ko pa. Amen. Lord, saan nala ako magsusuko ng buhay mo kapag talagang wala na akong magagawa. Pero ang sinabi dito, ang letter C ay turn to the Lord. Kaya sabihin, surrendering and growing your sword. Amen. Kaya sabihin, binitawan mo yung baril mo, yung baril natin ay mga pinagmamalaki natin sa buhay. Amen. So, growing your sword at talagang, pagpapakita na ikaw ay sobra talaga nagsisisi sa mga nagawa mong kasalanan. Hello? Amen ba? Amen. So, ang tao pala na hindi nagsisi at talagang may kayabangan pa hanggang ngayon, ibig sabihin, hindi ka pa lubos talagang lubos na pinalitan ang mga kasalanan at hindi ka pa humaharap face to face sa Diyos. Maaaring ikaw ay naka-5 pa lang. Amen ba? Amen. Linggo lang pala Kristiyano, pagdating ng Monday to Saturday, ay Kristyanuhan. Okay? So, ang sinasabi dito ng Panginoon, sabi ng 2 Corinthians 7:10, sabi doon, godly sorrow brings repentance that brings salvation. Amen. Ano yung godly sorrow? Yung parang kahantisan, buhat sa Diyos. Alam niyo po ba, pag lumating yung grabing pagmamahal mo sa Diyos at talagang gusto mo nang tumalikod sa kasalanan, ibig sabihin, grabe yung godly sorrow dumating sa'yo. Na tuloy yung nakakagawa, gusto mo ulit magkasala. Grabe yung kapigati, grabe yung kalungkutan mo. Lord, bakit nagawa ko na naman to? Grabe yung kahapisan ng puso mo kapag nakakagawa ka ng kasalanan. Amen ba? Amen. Even now, ay iba naman po tayo excited. Pero ang maganda dito, na ikaw ay sumanggap na sa Panginoon, sa'yo yung benefit, sa'yo yung sinabi ng 1 John 1:9. Alam mo yung 1 John 1:9, hindi yun para sa mga unbeliever. Ang 1 John 1:9 ay para sa atin na tumanggap kay Kristo. Anong sabi doon? If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Amen. Ibig sabihin, hindi ito sa mga hindi pa tumatanggap ang teksto ng Panginoon sa 1 John 1:9. Pero para sa ating mga believer na minsan ay nadadapa pa, nadudulas pa, at napapadapa pa sa kasalanan. Amen? Sabi ng Lord, kapag nagkasala ka at grabe ang kahapisan at kalungkutan mo, na Lord, kasala na naman ako, ito na naman ako, patawarin mo ako. Diba? Dito po na masaya ka pa kapag nagkasala. Meron ba yun? Ang isang Kristiyano, pag nagkasala, ay hindi na siya masaya. Hello? Nagkausap ba ako? Amen. Amen. Hindi na tayo masaya. Talagang minumuli-muli mo, Panginoon. Hindi ko na naman, hindi na naman ako nakarating sa pamantayan. Patawarin mo ako. Salamat sa grasya mo na makapanumbalik ako sa iyo. Salamat na mayroong 1 John 1:9. Hihingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon. Amen? Natutungkot na tayo, tuwing tayo ay natutokso pa rin. Hallelujah. Amen? So, yun po, merong ang taong talagang gusto ng face-to-face na harapin ang Diyos, sumunod na sa kalooban ng Panginoon, merong kahapisan ang puso niya pag siya ay nagkakasala. Kaya pala sabi po ng 2 Chronicles 7:14,
mabago ang puso mo. Dahil, ang sabi ni David, create in me a clean heart. Clean ba yung ano? Yung natutuwa ka? Nga tayo. Ganyan pa ang bukang bibig mo. Hindi na tayo natutuwa kapag ang kapwa natin ay napapahamak, ang kapwa natin ay naghihirap, ang kapwa natin ay may karamdaman, amen, at nahihirapan. So, hindi yan sabi sa Panginoon. Kaya sabi nito, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Ibig sabihin, tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Sabi niya doon sa huli, then I will hear from heaven. Doon lang pala papakinggan ka ng Diyos sa iyong mga panalangin. Kapag pinaligdan mo ang iyong mga ginagawang kasalanan. Kaya pala may mga prayers ka na hindi natutupad, suriin mo ang puso mo dahil hindi ka pa face-to-face na humarap sa Diyos, nakakaidyo ka pala. Pag tinawag ka ni Lord, yes, Lord. Okay ka pa. Kasi, sabi niya, ang naglalakad lang sa tao at sa Diyos, ano? Kasalanan, sabi ng Bisaya, kasalanan. Alam niyo ba yung kasalanan? Ang naglalakad lang sa tao at sa Diyos, kaya hindi lubos na makaharap. Diba? Yun. So, dapat tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Amen ba? Amen. Unless you repent, sabi ni Luke, you too will perish. Hanggang ang tao ay hindi tumatalikod sa kasalanan, pwede ka po makahamak. Amen ba? Amen. God. So, number 2, sa ibig sabihin ng C ay ng trust. Letter R means rely. Kaya nga, naka-in-tune ang spirito ng kapatid natin sa ating ahit. Amen po ba? Lord, you are my God. I love you. I put my hope in nothing. Your promises are true. Hallelujah. Ganda ng Lord. Amen po ba? Sabihin, at doon ang pag-rely mo, ang rely na yan. Ibig sabihin, kinumit mo ang sarili mo sa Diyos. Relying is committing yourself to the Lord. Amen po ba? Pag sinabi mo kinumit, Lord, I will do that. Yes, Lord. Yes, Lord. Ganang yes, Lord. Sa pinapagawa ng Lord sa'yo. Dahil andun ang pagtitiwala mo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya, commit thy ways unto the Lord, trust also in Him. Dahil marami kong Kristiyano hindi po nagre-rely sa Diyos, amen, as much as they should, they depend on their own strength. Amen. Dumidepende sa lahat. Yung nasabi ko nga, ay Lord, gusto ko pang ma-enjoy ang buhay. Malakang pa ako, nakalalakang talaga. Susunod talaga ng diretso sa'yo. At haharap sa'yo. At saka ko iiwanan ang aking mga kasalanan. Amen ba? Amen. Amen. So, sabi ng Jeremiah, this is what the Lord God said, let not the wise man boast on his own wisdom. Maraming mga matatalino at edukado ang mayabang. Pinagmamayabang nila yung kapulungan na meron sila, amen po ba? At yung mga malalakas na tao na pinagmamayabang nila yung kanilang kalakasan. At yung mga mayayaman, pinagmamayabang nila yung marami nilang kayanan. Pero sabi nga, ang ipagmamayabang lang natin, sabi po ng Jeremiah 9:23-24, but let them who boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercise kindness, justice, and righteousness on earth. For those I delight, praise the Lord. Ang ipagmamayabang natin walang iba,
na siyang pinanggagalingan nga ng ating lahat, ng ating mga pagpapala. Sabi nga, ang perang meron ka ngayon, galing lang naman sa Panginoon. Eh, di tayo pwedeng mawala yan kung wala ang protection ng Diyos. Tingin ka. Kaya ang pagmamayabang lang natin walang iba ay ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Marami na po tayong kilalang mga mayayaman. Amen. Hawak niya ang sandaang ng Pilipinas. Ito ba? Mga militar, hawak niya. Hawak niya ang Senado, ang lahat. Pero bakit hindi niya na ipagmayabang yung kumilos ang Diyos? Napatalsik. Marami na napatalsik. Doon sa pagmamayabang nila na hindi nila in-honor ang Diyos. Amen? Kaya nga, sabi nga sa awit, some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the Lord our God. Wala tayong iba, ipagmamayabang sa ang Diyos lang. Dahil anuman ang meron ka, punuin ka man ng pagdata, kayamanan ng mga tao na sa paligid mo. Ang Diyos ay nakapangyari. Amen. Amen po ba? Ano sa mga natin? So, we should trust in the Lord before anything else. Amen po ba? Sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay na meron ka. When we put God first in our lives, we will be assured that our needs will be supplied. Magsusuplayan ang lahat ng ating pangailangan. Lalo na sinabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Amen po ba? Kapag inuna pala natin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid, na-appreciate ko yung mga galing sa opisina, mga nanay na, alam mo naman, ang mga nanay, mas pagod pa yan sa mga nag-opisina. Ito, dito na. Hallelujah, pag-isip pa lang sa umaga, nag-opisina na doon sa kusina. Hanggang pag-uwi pa ng mga sa opisina, nandun pa rin sa kusina. Mas pagod ang nasa bahay ng mga nanay. Amen po ba? So, na-appreciate ko po ang pagpunta niyo dito at higit sa lahat ang Panginoon. Dahil dapat kala kayo magpapahinga na, nandito kayo ang hininang nyo. At naniniwala tayo ng Diyos ay nag-reward ng mga ganitong klaseng pusong nagtitiwala sa Kanya. Seek first the kingdom of God. At hindi po din nagtapos doon, yung hanapin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katwiran. Ibig sabihin, pag hinanap mo ang kaharian ng Diyos, hindi lang kaharian ng Diyos, maraming tao sa loob ng iglesia nandoon. Ang presensya niya, pero yung katwiran, yung pamumuhay na sumusunod sa Panginoon, wala. Amen ba? Para bang ritual lang, meron tayo noon sa luma natin religion. Diba? Basta lang makatimba, minsan pagtapat nga ng gaganyan lang tayo, diba? Kala lang natin we seek the kingdom of God. Pero ang nawawala sa atin, yung seeking the righteousness of God. Ito ang medyo mahirap. Amen? Yung sumunod sa kalooban ng Diyos at mabuhay ng may karanasan. Amen. So, number 3, yung letter U. Ibig sabihin ng U is unite with the Lord. Ibig sabihin, makiisa ka sa Kanya. Mga kapatid, sabi nga, how can the two walk together unless they agree? Amen? Paano kayo dalawa maghahawak kamay at maglalakad kung hindi kayo nagkasundo? Sabi, ay, hindi, gusto ko dito. Gusto mo pila. Hindi, dito mas maganda dito. Hindi, dito. Diba? Hindi siya nakikipag-unite kay Lord. Amen? Hanggang nakabitaw na lang dahil sinabi mo dito, mas marami pumukupitak dito, maliwanag dito eh. Lord naman, ayoko niya.
handaan kung kasama ang mundo, ang end niya, ang hangganan niya ay iwanan. Amen. Pupunta ka nga doon sa maluwag na kalsada, maliwanag. Pero ang hangganan so, dapat tayo ay makikita tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So, His presence will abide with us forever. Amen. Kung tayo ay makikita sa Kanya, sabi nga ni Jesus, I and my Father are one. Amen po ba? I and my Father are one. Hindi ako pwedeng lumakad na nagustuhan ko lang. Bakit nasabi ko din dito? Yun ay yung panahon na sila po ay nahihirap na. Para ba kung ano talagang nararamdaman niya na ang nadarating na yung kanyang kamatayan. Pero iyon ang kalooban ng Diyos. Ilan po ba? Kaya dapat nakiisap siya sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, alam ko may mga nahihirapan tayo sa atin dito. Amen? Sa pagsunod natin sa Panginoon, maaaring hindi mo na-i-enjoy yung mga ginagawa ng ibang kabataan nandito sa mundo. Amen? Kumbaga, ikaw ay nakakadlaman. Kaya, hindi ka lubos na malaya sa pagkilos mo dahil alam mo na hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Amen? Bakit mo ginagawa yan? Dahil nakikita ka kay Kristo at lumalakad ka na umaayon ka sa kalooban ng Panginoon. Amen ba? Number 4, sa craft. Ang taong nagtitiwala sa Diyos, ang S dito ay serve the Lord. Amen. Hindi tayo mananatiling nakaupo. Amen po ba? So kahit na po tayo ay pasama-sama sa Bible study, kahit na po ikaw mag-answer, kahit na po ikaw ay talagang, everything na magagawa mo sa kanya, hindi na, kumbaga sa ang Panginoon naman, hindi ka bibigyan ng responsibility na hindi mo kaya. Diba? May bang nanay na bibigyan niya 1,000 yung anak? Mahalin ka nga anak. Ganun mo sa basket, 3 years old, bibigyan mo 1,000. Hindi. Diba? Ganyan din ang Panginoon, hindi ka bibigyan ng responsibility na hindi mo pa kaya. Yung kaya mo pala, sasabihin mo pala sa 3 years old, baby, pakidget mo naman yung garbage, throw mo sa garbage. Yun lang. Yun lang ang kaya niya. Dito ba? So, ganyan din ang Panginoon. Higit tayo siyang nagmamalasakit kung sa magulang. Na mas alam niya ang the best sa inyo. Ang mahalaga ay nagsisimula na tayo na maglingkod sa Panginoon. Hindi ka bolding na Kristiyano. Amen. Amen. 10 taon na ay nagsisimula pa rin. At hindi siya talaga makakaisakay ng paglingkod. So, serve the Lord. Sabi dito sa Psalm 37 verse 3, trust the Lord and do good. Amen. For you serve the Lord God, our Lord Jesus Christ. So, as Christian, masyado po ang tao ay engaged sa mga personal na bagay. Totoo po ba? Sabi ko nga sa inyo, kung hindi mo talaga mahal ang Panginoon, hindi mo nga siya mapaglilingkuran. Dahil sa dami ng trabaho natin sa bahay, sa opisina, ang dami. Hindi mo talaga siya mabibigyan ng buwan. Pero, kailangan po, sabi nga, na tayo po ay magsimula tayong mag-lingkod sa Panginoon. Kaya pala sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, do you really love me? Sabi ni Peter, yes, Lord. Then, sabi niya, take good care of my sheep. At pangalawang tanong ni Jesus, Peter, do you really love me? Then, feed my lamb. Pakainin mo. Tingin po ba? Amen. And pangatlo, ano sabi? Feed my sheep. And sabi ng Panginoon, mahalin mo ang aking mga.
nabuhay sa nakaraan. Nakaraan niya siya ay hindi paboritong anak, siya ay hindi makapagpatawad. Amen? Siya ay talagang punong-puno ng galit, puot at hinanakit ang puso. Amen? Dahil siya ay nabubuhay sa nakaraan. Nabubuhay siya sa mga nangyari sa kanya, na siya ay inapi ng magulang. Amen? Siya ay talagang hindi nakapag-aral. Grabe yung galit niya sa magulang niya. Mga kapatid, kalimutan mo ang lahat ng yan. Amen ba? Bakit magsimula ngayon? Ngayon na kay Kristo ka na. Lumapit ka sa Panginoon at gagawa ng paraan ang Diyos upang ang mga pangarap mo ay mangyari at maganap sa buhay mo. Amen? Naunawaan po ba natin? Amen. So, kailangan po na ipagkatiwala natin ang ating nakaraan. Trust Him about your yesterday or about your past. Amen. Kaya sabi ng Philippians 3:13, ano pong sabi doon? But things I do, forgetting what is behind and straining toward that is ahead. Amen. Dapat daw natin kalimutan ang nakaraan. Ito daw ang dapat natin gawin. Kalimutan mo ang nakaraan. Amen po ba? At pagsulikapan mo talaga pagyamanin ang meron ka ngayon. Amen. Ano po ba kung ano ka ngayon? Yan ang magiging ikaw sa buhay. Kung ngayon ay punong-puno ka ng kapighatian, punong-puno ka ng hinanakit, at pag-aalala sa buhay, yan ang magiging ikaw sa kinabukasan. Pero kung ikaw ngayon, kahit ka na, puno ka ng kahirapan, pero ang puso mo'y nagtitiwala, masaya ang puso mo, amen, nagpatawad ka, pinalimutan mo ang lahat, at grabe ang pagpupuri mo sa Diyos, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, your attitude will be your altitude. Ang attitude mo daw, yun ang pamantayan kung paano mo maaabot ang rurok ng talumpay. Amen. Your attitude will be your altitude. Yun po ang ibig sabihin. Ang taong hindi maganda ang character, ang attitude, pananaw sa buhay, hindi niya kailanman makabot yung magandang plano ng Diyos sa kanya. Amen. Kaya dapat kalimutan natin yung mga nakaraan na naranasan mo, mga nagawa ng kaaway sa iyo, kaya mga nagawa ng kasalanan. Maraming ikaw ay hindi mo mapatawad ang sarili mo hanggang ngayon. Hindi mo mapatawad ang magulang mo, ang kapatid mo, ang paligid mo, kapaligiran mo. Dahil sa mga nangyayari sa iyo ngayon, mag-release sa release them. Amen po ba? Amen. Sabi ko sa Philippians 3:13, sabi doon, forgetting what is behind and straining toward that is ahead. Sabi na sa verse 14, I press on toward the goal. Amen. Amen. I press on. Nagsusumikap siya na maabot niya yung kanyang goal sa buhay. Ano yung goal natin? To win the prize. Makamtan natin yung reward ng Diyos sa atin. Reward ng pananalaki, reward ng magandang buhay dito, at higit sa lahat, reward ng Lord sa kabilang buhay. Amen ba? To win the prize for which God has called me heavenward in Christ. Hallelujah. Bakit po? Totoo yan, maraming tao ang alipin ng kanyang nakaraan. Ng kanyang mga pagkakamali. Nagkamali siya sa mga desisyon, sa mga nagawang kasalanan, kaya hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. So, when we totally commit our doubt, our fears, guilt, and to God, pag itinumit daw natin yung mga takot na yan, natin sa Diyos, lahat ng alalahanin natin,
ba, sabi dito, God will fill us with His love. Pupunuin ka ng pag-ibig. Yayahatin ka ng Panginoon. Amen? At bibigyan ka ng enablement para makapagtiwala ka sa iyong kinabukasan. Amen. Number 2, trust Him of your today. Mga kapatid, kaya pala sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng matay ng panalangin. Sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Ibig sabihin, yung prayer na para sa akin ng Panginoon, hindi tayo binigyan ng Lord ng Father na panalangin, na anak manalangin ka ngayon, nilalabasa ka pala, manalangin ka na bibigyan kita ng makakain mo hanggang sa iyong kamatayan. Bigyan ka ng ilang makaubos ng bigas hanggang 6 years old, 7 years old ka. Ha? Nasisira ang bigas kapatid kung ibibigay sa'yo ni Lord dyan. Diba? Kaya pala sabi ni Lord, give us this day our daily bread. At ang purpose ng Panginoon, bakit hindi niya binibigay lahat ang ating kailangan at kakainin? Kasi gusto ng Panginoon, makasama ka niya. Amen po ba sa panalangin? Amen. Amen. Yung protection niya ay maranasan natin araw-araw ng ating buhay. Sinasasabihan na ng Panginoon na makasama ka niya. Yung pakikipag-isip mo sa kanya ay talagang gusto niya ng Panginoon. Amen? So, huwag natin ipagkait doon. Huwag mong ipag-pray na ang ibibigay sa iyo pagpapala ay hanggang sa kamatayo. Bakit? Alam ni Lord, pag nasa iyo na lahat, bakit hindi ka na lumapit sa Amen. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. So mga kapatid, anong sabi ng Diyos? Trust Him of your today. Amen? Today is all we have. Yesterday is past and tomorrow will never come. Amen? Yung past daw natin, yung yesterday mo, ito ay nakalana at ang tomorrow mo, wag mong alalahanin. Kasi, bakit mo na yan? Hindi na yan lumapit sa buhay mo. Amen? Amen. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya kung lalapit ka sa Diyos, makakapa pa ang buhay mo. Eh, basta yung pag-aalala mo yun ang naging sanay ng karamdaman mo, ng mga grabing atake sa puso mo, di po ba? Dahil ang tao nga hindi masayahin, puro alalahan sa buhay, ay yun po ang nagpapos ng karamdaman. Kaya sabi po ng Proverbs, a merry heart doeth like a medicine. Amen. Ang isang masayahin puso ay parang isang medisina. Hallelujah! Pero kung ang puso mo ay parang ang ampalaya, pagpasok mo sa church, ang nakakagalit mo, nagusot ang mukha mo, araw-araw na lang ng buhay, hindi ka man lang makangiti. Diba? Parang ang dahil sinukutangan. Buti kung may pautang naman. Wala naman. So dapat masayakin tayong tao, di po ba? Amen. Kalimutan mo yung mga sitwasyon mo. Yan ay kayang-kaya natin. Amen po ba? Pag binulong namin. Parang baka naman natin kaya nga po ang mga Israelita, mga kapatid, di po ba? Ano ginawa ng Diyos? Humingi ba sila ng mana na isang taon? Hindi. Dahil kapag ang mga Israelita noon, kapag nagtago sila ng mana, halimbawa, nagpaulan ng mana ng araw na yon, kailangan ubusin nila yung mana na yon. Bakit? Kapag sila nagtago, kinabukasan ang mana ay palit na at inuubod na. Kasi may purpose ang Panginoon. Gusto ng Lord na lagi kayo nakadepende sa Kanya. Amen. Amen ba? Amen. Pero hindi naman ito sabihin na talaga lagi tayo
sabihin lang mga kapatid, pag nalagpasan natin yung area na yan, na tayo nakakapanamtalataya ng araw-araw nating pangailangan, darating sa isang punto na sabi niya, hindi ka na lang ina, doon sa pangailangan mo, pero darating sa punto na you are now more than enough sa pangailangan mo. Amen po ba? Dahil na nasubukan ka ng Panginoon na kahit na wala at ilang lang ang binibigay sa'yo, hindi ka kumakalikot, hindi ka nagtataling ng sama ng loob, kundi lagi kang dumudulog sa templo niya at kakarap sa kanya ng Panginoon. Dahagdagan po ang pagpapala sa kanya para siya maging pagpapala sa iba. Amen. So yun po ang gusto ng Panginoon, that we can trust Him with our tomorrow. Amen? So yan po ang mga Israelita. Kaya every day they supply the fresh manna from heaven. Amen? At mga kapatid, hindi rin po tayo pwede magpakain ng ating espiritu ng limawa. Magbabasa na ako ngayon ng 10 chapters a day. 10 chapters. Para isang linggo, manunod ako ng walang hanggan. Favorite. Hindi pwede. Kailangan ang pagpapakain mo sa espiritu mo ay everyday. Amen po ba? Then ano kaya pakainin mo na si Myrie ng linggo na lang? Yung lahat na kakainin niya from Monday to Saturday, pakain mo na sa kanya. Pakainin mo na lahat siya Myrie. Sabayan. Ano mangyayari? Di ba hindi pwede? So, ganun din po. Maging spiritual, mga kapatid. Kailangan pakainin natin. Sabi nga, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Amen? So, wag na po tayo mag-alala. Amen? Many people worry about the future, uncertain about tomorrow, at sila po ay fearful of the unknown. Takot sila sa mga bagay na hindi naman nila malaman ba't sila natatakot. Amen po ba? Alala ng alala. Grade 1 pa lang ang anak niya, nag-aalala na. Ano kaya pagdating ng anak? Pag-aaral ng anak. Grade 1 pa lang anak. Uy, no! Ito ka ba? Dapat ayun pa lang yung atupagin. Dahil malay mo, pagdating ng sa isang taon ay talaga pag dumating na pagpapalang ay hindi mo inaasahan. Amen? Esik ka lang, esik na walang maisip. So yun po, kailangan natin na tayo po ay magtiwala sa Diyos ng anong kung meron tayo. Let's face it with faith. Harapin natin ito na ng may pananampalataya. Trust Him. Amen po ba? At tayo po ay yung responsibility belongs to us. Amen. Ang responsibility ay nasa sa ating mga kapatid. Kailangan dumipende tayo sa Panginoon sa ating pong mga pangangailangan. Kapag ang tao ay hindi nakadaya po sa mga pag-aalala at pagsiwala niya sa Panginoon, sa anong meron siya noon, ngayon, at bukas. Mga kapatid, yung tao, hindi po epektibo yung sinasabing pagtitiwala na meron siya sa Diyos. So, mga kapatid, ito ay mensahe ng Panginoon sa'yo. Kung meron kang mga nagagawang kasalanan kaya hindi ka makaharap sa Diyos at hindi ka pa makakalimod sa kasalanan niya, it's time. Talikday ka na. Amen? At mag-rely tayo sa Panginoon, ilagat natin ang pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga natin, siya ay sapat na Diyos. Amen. Siya ay nagbigan at palakasan natin. Amen po ba? Siya ay sapat sa Kanyang mga pangako sa atin. Hindi niya kinakalimutan ang mga pangako niya. Kung bigo ka sa iyong mga magulang, hindi ka bibiguin ng iyong ama. Mabuti siyang ama at maaasahan sa lahat ng ito. Kung ikaw naman ay nanay at parang walang kwenta ang mga anak mo, na para bang walang malasahan sa iyo. Mga kapatid, ang Diyos natin
atin, sabi nga, He can be a son to us, He can be a father to us, He can be a husband to you, He can be a boyfriend to you. Yan po ba? Yung mga gusto magka-boyfriend, pwede kang Jesus nandyan, available, kung hindi pa naman dumarating talaga si Adan sa'yo. Ang unang buhay yung Adan na binubuhay mo na sa isipan mo, ay hindi pa naman makita. So, mga kapatid, simple yung mensahe ng Panginoon, pero alam niyo po, mga kapatid, just po, doon tayo, nag-qualify, at hindi natin nakakangkan ang kalooban at mga pagpapala ng Diyos dahil hindi na tayo makapagtitiwala. So, turn to God, rely on Him, unite with Him, at pag-victoran mo siya. Diba? Then you will triumph in the Lord. The victory is ours. Amen po ba? Amen. So, kapag nasa iyo ang Panginoon, sa atin ang tagumpay. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Amen. Magkakalit sa Panginoon.